Sa isang cafe sa Tashkent, Uzbekistan, ang tawanan ng dalawang babae ay agaw pansin sa lahat. Hay nako, Irene, wala ka na talagang pag-asa. Ang dalawang babae, na sa unang tingin pa lang ay halatang balot sa mga mamahaling brand, ay tinutokso ang kanilang kaibigan na magpapakasal sa isang lalaking Pilipino. Dahil hindi na makayanan ang pangungutya, isang babae ang biglang tumakbo palabas ng cafe. Ngunit makalipas ang ilang buwan, ang dalawang babaeng ito na naglakbay pa patungong Pilipinas para lang siya'y tuksuhin ay hindi na pangungutya ang nagawa, kundi ang umiyak. Ano nga ba ang nangyari? Mangyaring panoorin ninyo hanggang sa huli. Ang pangalan ko ay si Irene. Isa akong 30 taong gulang na babae na namumuhay ng simple sa isang maliit na nayon sa labas ng Tashkent, ang kabisera ng Uzbekistan. Sa pagtuntong ko ng 30, kung ano-ano na ang naririnig ko mula sa mga tao sa paligid ko. Kailan ka mag-aasawa? Wala ka bang nobyo? Naging pang-araw-araw na ang mga ganitong tanong. Karamihan sa mga kaibigan kong kaedad ko ay maagang nagpakasal sa mga dayuhan. Sa kanila, ang may pinakamagarbong buhay ay si Sabrina na nagpakasal sa isang mayamang negosyanteng Sino. Araw-araw siyang nagpo-post sa social media ng mga litrato ng kanyang mga designer bag, alahas, at mga pagkain sa mga mamahaling restaurant. Sa isang litrato niya na may hawak na Chanel bag sa isang luxury hotel sa Shanghai, puro komento ng nakakainggit. Mamamatay na ako sa inggit, ang mababasa. Si Elena naman ay nagpakasal sa isang Amerikanong diplomat na si David at nakatira sa isang tahimik at magandang two-story house sa Washington, D.C. Madalas siyang mag-post ng mga litrato ng kanyang maayos na hardin o habang umiinom ng tsaa sa kanyang sala na may caption na "A Peaceful Life". Ako? Nagmahal din naman ako. Si Alexei, isang Ruso na nakilala ko noong 25 ako, ay matangkad, blonde, at may asul na mga mata, isang napakagwapong lalaki. Noong una kaming magkita, para siyang bida sa pelikula. Ngunit pagkalipas ng 2 buwan, lumabas ang kanyang tunay na ugali. Kapag nalalasing, nagsasalita siya ng masakit. Madalas niyang sirain ang aming mga usapan at wala siyang pakialam kahit may sakit ako. Isang araw, nang ilang araw akong nakahiga dahil sa matinding trangkaso, ang tanging sinabi niya ay, "Bakit ba ang hina-hina mo?" Ang sumunod na nakilala ko ay si Mehmet, isang lalaking Turko na inakit ako sa matatamis na salita. "Ang ganda mo, Irene. Ikaw ang hiyas ng buhay ko." Araw-araw niya akong pinapadalhan ng bulaklak at nag-aaya sa mga romantikong date. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ko ang kanyang pabago-bagong emosyon. Kapag maganda ang mood niya, pakiramdam mo ay nasa langit ka. Ngunit kapag kaunting bagay lang ang ikinasama ng loob niya, ilang araw siyang hindi magpaparamdam. At higit sa lahat, siya ay makasarili. Palagi na lang tungkol sa kanya ang usapan at hindi niya pinakikinggan ang aking mga opinyon. Ang huli kong nakilala ay si Ahmed, isang lalaki mula sa Middle East na nagtatrabaho sa Europa. Mayaman siya at mukhang edukado. Ngunit, tulad ng iba, parang palamuti lang ang tingin niya sa akin para mas magmukha siyang magaling. Palagi niyang sinasabi na, "Ako ang bahala sa'yo." Pero hindi niya pinapahalagahan ang aking mga pangarap at saloobin. Dahil sa mga karanasang ito, unti-unti akong napagod. Nagsimula akong magduda kung totoo nga ba ang pag-ibig o kung ito ay isang relasyon lamang kung saan ginagamit ng mga tao ang isa't isa. Kahit na nakikita ko ang mararangyang buhay ng aking mga kaibigan sa social media, nagdududa ako kung tunay ba silang masaya. Kaya sa edad na 30, napagdesisyonan kong mas mabuti pang mamuhay mag-isa. Wala na akong balak makipagkilala pa kaninuman at gusto ko na lang mag-focus sa aking trabaho at mamuhay ng payapa. Sa umaga, nagtatrabaho ako bilang cashier sa isang maliit na tindahan at sa gabi, nagbabasa ako ng libro o nanonood ng pelikula. Ilang buwan na ganito ang aking naging buhay hanggang sa isang Huwebes ng hapon. Gaya ng dati, pagkatapos mamili ng mga kakailanganin para sa isang linggo, pauwi na ako sakay ng aking bisikleta. Maganda ang panahon noon at maganda rin ang aking pakiramdam. Asul ang langit na may mga puting ulap na lumulutang at masarap sa pakiramdam ang tama ng sikat ng araw sa aking mukha. Mga 15 minuto lang ang biyahe mula sa grocery pa uwi.
Dumaan ako sa isang maliit na parke at sa mga eskinita ng aming lugar. Dahan-dahan lang ang pagpedal ko habang pinagmamasdan ang paligid nang bigla akong nakarinig ng mga yabag na tumatakbo mula sa aking likuran. Noong una, inakala kong may nagjo-jogging lang. Ngunit habang papalapit ang mga yabag at humihingal na paghinga, nakaramdam ako ng kaba. Paglingon ko, isang lalaking may itim na buhok at mukhang asyano ang humahabol sa akin. Biglang nanlamig ang buo kong katawan. Kidnapper? Iyon ang pumasok sa isip ko. Narinig ko rin ang mga bali-balita tungkol sa mga krimen na target ang mga dayuhan sa aming lugar. Dahil sa takot, binilisan ko ang pagpedal ng buong lakas. Ngunit patuloy pa rin sa pagtakbo ang lalaki at papalapit na siya. Narinig ko siyang sumisigaw ng, "Miss, sandali lang po." Pero wala na akong panahon para isipin kung ano ang ibig sabihin noon. Ang tanging nasa isip ko ay kailangan kong makatakas. Pero sa sobrang pagmamadali, hindi ko na napansin ang daan. Sa isang kanto, nawalan ako ng balanse at bumagsak kasama ang bisikleta. Pakiramdam ko ay lumutang ako sandali at sa sumunod na iglap, tumama ang tuhod at palad ko sa semento. Isang matinding sakit ang naramdaman ko. Nagkasugat ang tuhod ko at nagsimulang dumugo habang ang palad ko ay humapdi at namula. Isang nakakatakot na sandali, ngunit may mas nakakagulat pang nangyari. Nakita ako ng lalaking humahabol sa akin at agad siyang lumapit, yumuko ng malalim at sinabing, "Pasensya na po, okay lang po kayo? May sugat po ba kayo?" Hingal na hingal siya, ngunit napakagalang ng kanyang boses. At ang sumunod niyang sinabi ang nagpaliwanag sa lahat. "Kasi po, yung bisikleta ko po ang nadala ninyo, kaya tinawag ko po kayo." Doon lang ako natauhan at tumingin sa paligid. At totoo nga, may isang bisikleta na kamukhang kamukha ng gamit ko na nakaparada sa tapat ng grocery. Parehong asul na frame, parehong brand, at parehong disenyo. Dahil sa pagmamadali, namali ako ng kuha. Nang maintindihan ko ang sitwasyon, namula ang aking mukha. Napagkamalan kong kriminal ang isang inosenteng tao. Nakakahiya. At kahit kasalanan ko kung bakit ako natumba at nasugatan, siya pa ang nag-aalala at sinisisi ang sarili. Hindi. Ako po ang nagkamali. Pasensya na po talaga. Ngunit hindi niya pinansin ang paghingi ko ng tawad at patuloy na nag-alala sa aking sugat. Kailangan pong gamutin yan. May ospital o botika po ba sa malapit? Ihahatid ko po kayo. Nakapagtataka na isang estranghero ang ganito kaalaga. Ibang-iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Mayroon siyang sinseridad, walang halong pagkukunwari, at tunay na nag-aalala. Dinala niya ako sa isang maliit na klinika. Wag na po, kasalanan ko naman po. Pero mapilit siya. Paglabas namin ng klinika, doon lang kami formal na nagpakilala. Ang pangalan niya ay Paolo. Isa siyang IT developer mula sa Maynila at nagbabakasyon ng isang buwan sa Uzbekistan. Nang tanungin ko kung bakit siya mag-isang naglalakbay, sinabi niyang gusto niyang makaranas ng ibang kultura. "Saan po kayo tumutuloy ng isang buwan?" "Nagrenta po ako ng maliit na kwarto sa isang guest house malapit sa palengke. Alam ko ang lugar na iyon. Luma na ang gusali pero maayos pa rin. Madalas may mga dayuhang tumutuloy doon. Mula noon, araw-araw na akong binibisita ni Paulo. Noong una, sabi niya tinitingnan lang niya ang sugat ko. Pero kahit magaling na ito, patuloy pa rin siyang dumadalaw. Minsan, tutulungan niya ako sa pamimili o sasabihing nagkataon lang na naglalakad siya sa malapit. Pero alam ko, hindi iyon nagkataon. Tila inalam niya ang oras ng trabaho at pamimili ko para magpakita. Sa halip, naging mainit ang pakiramdam ko na may isang taong nagbibigay pansin sa akin. Ibang-iba si Paulo sa mga lalaking nakilala ko. Una, hindi siya madaldal. Tahimik lang siyang nagsasalita kapag kailangan. Ngunit sa kanyang katahimikan, ramdam ko ang tunay na kabaitan. Kapag may problema ako, hindi siya maraming sinasabi, basta nandoon lang siya sa tabi ko. Kapag tumatawa ako, ngingiti rin siya ng tahimik. At higit sa lahat, napakamaalalahanin niya. Kapag may dala akong mabigat, kukunin niya iyon agad. Kapag naglalakad kami, palagi siyang nasa gilid ng kalsada para protektahan ako. Sa bawat maliit na bagay,
Ramdam ko ang kanyang pag-aalaga. Ngayon lang ako nakakilala ng isang lalaking tahimik pero may mabuting puso. Hindi siya magarbo o mambobola, pero hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang sinseridad. Naisip ko, may ganito palang tao sa mundo. Lumipas ang ilang araw at naging natural na ang pagsasama namin ni Paulo. Noong unay medyo awkward, pero habang naglalakad kami sa paligid at nag-uusap, unti-unti kong nakilala ang tunay niyang pagkatao. Programmer si Paulo sa Maynila, pero taliwas sa inaasahan na palaging nasa harap lang ng computer. Magaling din pala ang kanyang mga kamay. Isang araw, habang nahihirapan akong ayusin ang kadena ng bisikleta ko, bigla siyang dumating at inayos iyon sa loob lang ng ilang minuto. Sinabi kong, "Wag na, madudumihan ka." Pero ngumiti lang siya at sinabing, "Okay lang po," habang dinudumihan ang kamay para ayusin ito. At napakagaling ni Paulo mag-obserba. Agad niyang nalaman ang mga gusto ko. Nang mapansin niyang maingat akong pumipili ng prutas sa palengke, sa susunod naming pagkikita, siya na mismo ang nagdala ng mga piniling prutas. Paano mo nalaman na ito ang pinakamagandang piliin? Tanong ko. Nagtanong po ako sa tindero, sagot niya, nang may hiya. Nang malaman niyang mahilig akong magbasa ng libro habang umiinom ng tsaa sa gabi, isang araw ay binigyan niya ako ng isang maliit na set ng kapeng barako na dala niya mula sa Pilipinas. Tradisyon po sa amin yan. Subukan niyo po minsan, sabi niya ng may hiya na nakakatuwa at totoo nga, masarap ang aroma at lasa ng kape. Ang mga sandali namin ni Paulo ay hindi magarbo, pero payapa. Hindi kami nagde-date sa mga mamahaling lugar. Naglalakad lang kami sa paligid, nag-uusap, o umuupo sa parke at pinagmamasdan ang mga tao. Pero hindi ko alam kung bakit. Ang mga simpleng sandaling iyon ay napakahalaga, lalo na ang kanyang pag-aalaga. Nang sabihin kong parang magkakatrangkaso ako, kinabukasan, ay dinalhan niya ako ng bitamina at salabat ginger tea. Para lang po makasiguro, mas maganda kung aagapan, sabi niya nang nahihiya, na lalo kong ikinatuwa. Pero minsan, nagtataka ako kung bakit ganito kabait si Paulo sa akin. Pagkatapos ng isang buwan, babalik na siya sa Pilipinas, kaya bakit pa niya ginagawa ang lahat ng ito? Pero, sa tuwing tinitingnan ko ang kanyang sinserong mga mata, nararamdaman kong ginagawa niya ito dahil sa purong kabaitan. Isang hapon, mas maagang dumating si Paulo. May dala siyang isang maliit na bouquet. Hindi ito magagarang rosas, kundi mga simpleng wildflower na makikita lang sa paligid pero maayos itong tinalian at maganda. Nakakita po ako ng magandang bulaklak sa parke. Naisip ko po na baka magustuhan ninyo, Irene. Nang marinig ko iyon, uminit ang aking puso. Ang mga regalong natanggap ko dati ay laging mamahalin o magarbo. Pero mas nakakataba ng puso ang isang simpleng regalong galing sa puso. Nang gabing iyon, habang mag-isa, tinititigan ko ang mga bulaklak na bigay ni Paulo at napaisip. Ibang-iba talaga siya, hindi siya mapagkunwari, hindi nagpapasikat, at bukal sa loob ang pakikitungo sa akin. Ngunit kasabay nito, mayroon din akong pangamba. Masyadong maikli ang isang buwan. Kahit na may magandang namumuong damdamin, sa huli ay maghihiwalay din kami. Kaya minsan, sinadya kong lumayo sa kanya. Pero kahit umiiwas ako, hindi sumuko si Paolo. Lalo pa siyang naging maalaga sa paraang hindi nakakasakal. Alam niyang umiiwas ako, pero hindi niya ako pinilit. Bagkus ay nagbigay siya ng tamang distansya. Ang ganoong pag-unawa, ang lalong nagpalambot sa aking puso. Sa huli, inamin ko na sa sarili ko ang aking nararamdaman. Dahil lang maikli ang isang buwan, ay hindi nangangahulugang kailangan kong pigilan ang ganitong kagandang damdamin. Mas dapat ko itong pahalagahan. Madalas kaming maglakad sa palengke. Interesado si Paulo sa mga tradisyonal na prutas at pampalasa ng Uzbekistan at masaya akong ipinapaliwanag sa kanya ang bawat isa. Nakakatuwa ang reaksyon niya nang una siyang makakita ng Granada at ang pagsisikap niyang bigkasin ang pangalan ng mga pampalasa para sa Plav. Kilala na rin siya ng mga tindera at binabati siya. Napakagalang ng binatang Asyanong yan. Nakahanap ka ng mabuting tao, Irene. Namumula ako sa tuwing naririnig ko iyon, pero hindi naman ako naiinis. Ang pag-inom namin ng tsaa sa parke ay naging mahalagang ritual na rin. Si Paulo ay nagtitimpla ng kape mula sa Pilipinas
habang ako naman ay naghahanda ng tradisyonal na tsaa ng Uzbekistan. Nagpapalitan kami ng kultura sa pamamagitan ng aming mga inumin. Minsan, hindi kami magkaintindihan sa salita, pero nagkakaintindihan kami sa pamamagitan ng kilos. Madalas kaming kumain ng hapunan sa isang maliit na kainan sa eskinita para sa mga tradisyonal na pagkain ng Uzbekistan. Masaya akong ipakilala sa kanya ang plov, manti, at lagman. Noong una, ayaw niya ng maanghang, pero kalaunan ay nagustuhan niya rin. Lalo na ang plov, na tinanong pa niya kung paano lutuin. Gusto ko pong subukang lutuin pagbalik ko sa Pilipinas. Sa tuwing naririnig ko iyon, kumikirot ang dibdib ko. Pinapaalala nito sa akin na aalis din siya. Pero kapag kasama ko si Paulo, nawawala ang oras. Kahit ilang oras kaming magkasama, hindi ako nababagot. Sa katunayan, parang ang bilis ng oras at ayaw ko pang matapos. Kahit hindi kami laging nag-uusap, payapa ang aking kalooban. Kapag malungkot ako, malungkot din siya. Kapag masaya ako, ngingiti rin siya. Isang gabi, mas huli na siyang dumating. Tinanong ko kung saan siya nakakuha ng mga sangkap na mahirap hanapin sa Uzbekistan. May isang maliit na tindahan daw na pag-aari ng isang Pilipino na nagbigay sa kanya. Subukan niyo po, Irene. Ako po ang nagluto kaya hindi ko sigurado kung masarap. Pero napakasarap ng sinangag. Iba ang lasa, malinamnam. Pero higit sa lahat, ang katotohanang may isang taong nagluto para sa akin ang labis kong ikinatuwa. Nang gabing iyon, napaisip ako. Hindi na ako 20 o 25. Ang edad na 30 ay hindi na para sa madaling masaktan o padalos-dalos na emosyon. Isa na akong ganap na matanda at panahon na para maging tapat sa aking nararamdaman. Ang mga nakaraang relasyon ko ay nagsimula dahil sa itsura o yaman, pero iba si Paulo. Hindi siya magarbo o mayaman, ngunit ang kanyang sinseridad at kabaitan ang umantig sa aking puso. Hindi na ako mag-aalinlangan o iiwas. Kahit na mabigat sa loob ko ang katotohanang aalis si Paulo pagkatapos ng isang buwan, hindi iyon sapat na dahilan para hindi pahalagahan ang kasalukuyan. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, kumuha ako ng lakas ng loob para sabihin sa kanya. Nasa parke kami noon, papalubog na ang araw at kulay kahel ang langit. Paolo, narinig ko ang panginginig ng sarili kong boses hanggang sa pag-uwi mo sa Maynila, kung okay lang sa'yo, gusto mo bang manatili na lang kasama ko? Nang masabi ko iyon, kumabog ng malakas ang dibdib ko. Takot na baka tumanggi siya at gulat sa sarili kong katapangan. Nagulat si Paulo sandali, pero agad siyang ngumiti ng malumanay at tumango. Ako po, syempre masaya ako, pero sigurado po ba kayo? Gusto ko pa siyang mas makilala. Ayaw kong palampasin ang pagkakataong ito. Maaaring maikli ang isang buwan, pero gusto kong sulitin ang oras na iyon para makilala siya. Oo, gusto ko talaga. At doon, nagsimula kaming mas makilala ang isa't isa at nanirahan kami ng magkasama sa loob ng 3 linggo. Inilipat ni Paulo ang kanyang mga gamit mula sa guest house papunta sa bahay ko. Hindi marami ang dala niya, pero ang mga maliliit na gamit niya na nakalagay sa iba't ibang sulok ng bahay ko ay nagpabago sa kapaligiran. Nang magsama na kami, mas nakilala ko si Paulo. Napakalinis niya sa gamit. Ang lahat ng ginamit niya ay ibinabalik niya sa tamang lugar at malinis din siya sa banyo. Kahit hindi ko sabihin, kusa siyang tumutulong sa gawaing bahay at napakamaalalahanin niya. Tuwing umaga, mas maaga siyang gumigising para ipagtimpla ako ng kape. Alam na niya kung paano ang timpla na gusto ko. Noong una, sinabi kong hindi na kailangan, pero ngumiti lang siya at sinabing, gusto ko po itong gawin. Nagpapalitan kami sa paghahanda ng pagkain, at masarap ang mga simpleng pagkaing Pilipino na niluluto niya, tulad ng adobo o ginisang gulay. Hinahanap niya ang mga sangkap na mahirap makuha sa Uzbekistan para lang maipagluto ako. Nakakatuwa ang pagsisikap niyang iayon sa panlasa ko. Nang malaman niyang mahilig ako sa maanghang, dinadagdagan niya ng sili ang luto niya. Ang oras ng hapunan ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng trabaho, sabay kaming kakain, manonood ng TV, o magbabasa. Si Paolo ay nagbabasa ng mga libro tungkol sa programming at minsan ay nagtatanong sa akin, alam niyo po ba
kung anong ibig sabihin nito? Siyempre, hindi ko alam, pero masaya ang oras na magkasama kaming nag-iisip. Kahit sa pagtulog, ramdam ko ang pag-aalaga ni Paulo. Kapag nauna akong makatulog, inaayos niya ang kumot ko at tinitiyak na hindi masyadong malamig ang kwarto. Hindi ko malilimutan ang mainit na kamay niya habang inaayos ang kumot ko. Sa mga sandaling iyon, naiisip ko, ito pala ang tunay na pag-ibig. Ngunit sa gitna ng kaligayahan, alam namin na hindi ito magtatagal. Sa tuwing tinitingnan namin ang kalendaryo, nababawasan ang mga araw at bumibigat ang aming dibdib. Minsan, nakikita kong nakatingin si Paolo sa malayo at alam kong pareho kami ng iniisip. Isang linggo ng umaga, 3 linggo pagkatapos, nagsimula ng mag-empake si Paulo. Ilang araw na lang at babalik na siya sa Pilipinas. Ang mga gamit niyang nakakalat sa bahay ay isa-isang bumabalik sa kanyang maleta at parang pinipiga ang puso ko. Mahigpit ang hawak namin sa kamay ng isa't isa, sinusubukang ngumiti pero hindi namin matatakasan ang katotohanan ng paghihiwalay. Sa sandaling iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ko, lungkot, pangungulila, kaba, at pasasalamat sa mga panahong iyon. Gabi bago siya umalis papuntang airport, naglakad kami sa huling pagkakataon sa aming lugar. Ang grocery kung saan kami unang nagkita, ang parke kung saan kami uminom ng tsaa, ang kainan kung saan kami kumain lahat ay puno ng alaala at dumating na ang oras. Bago siya umalis, hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at sinabing, Irene, kapag napunta po kayo sa Pilipinas, tawagan niyo po ako, hihintayin ko po kayo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Hindi lang ito basta-bastang sabi, ramdam ko sa kanyang mga mata ang sinseridad. Sa loob ng taxi papuntang airport, hindi binitawan ni Paulo ang aking kamay. Tahimik niyang hinahaplos ang aking palad at ramdam ko ang bigat ng kanyang damdamin. Siguro nakikita kami ng driver pero wala akong pakialam. Mahalaga ang sandaling iyon. Sa departure gate, nang huli kaming magyakap, naamoy ko ang pamilyar na amoy ng kanyang damit. Ito ang amoy na nakasama ko sa loob ng 3 linggo. Doon ko naramdaman ang katotohanang bukas ng umaga, mag-isa na akong gigising. Wala na ang mainit na kape na tinitimpla ni Paolo at wala na ang kanyang magandang umaga. Tumawag po kayo, ha? Pangako po. Yan. Paulit-ulit niyang sinabi iyon. Tango lang ang naisagot ko. May bumara sa aking lalamunan. Pinanood ko siyang maglakad palayo hanggang sa mawala siya sa paningin. Paminsan-minsan siyang lumingon para kumaway hanggang sa paliit na siya ng paliit. Ang daan pauwi ay parang napakahaba. Ang lahat ng kalsadang nilakaran namin ni Paulo ay lalakarin ko ng mag-isa ngayon. Pagdating sa bahay, pagbukas ko ng pinto, ngayon ko lang naramdaman kung gaano kalungkot ang isang bahay na walang laman. 3 linggo lang ang nakalipas, masaya pa ako sa pag-iisa. Ngayon, iba na. Sa mga sumunod na araw, wala akong ganang gawin. Ang unang umaga ang pinakamahirap. Pagkagising ko, pumunta ako sa kusina at doon ko naramdaman ang bigat ng kawalan ng mainit na kape na laging nandoon. Nakatayo lang ako, nakatingin sa basyo ng tasa. Kahit sa trabaho, hindi ako makapag-focus. Hindi ko masagot ng maayos ang mga tanong ng customer. Sa tanghalian, wala akong ganang kumain. At pag-uwi, ayaw kong umuwi dahil haharapin ko na naman ang katotohanang wala na si Paulo. Dati, komportable ako sa pag-iisa. Ngayon, lahat ng espasyo ay parang walang laman. Sa sofa, sa kusina, sa kwarto nakikita ko ang anino ni Paulo. Ang gabi ang pinakamalungkot. Dati, ito ang pinakahihintay kong oras. Ngayon, ito na ang pinakamalungkot. Ang tasa na ginamit niya para sa kanyang kape ay naroon pa rin. Mayroon pa ring bahagyang amoy niya, kaya hindi ko ito mahugasan. Ilang araw na itong nandoon at parang nababaliw na ako, pero hindi ko ito magalaw. Pati ang sala na nilinis niya ay ganoon pa rin. Napakalinis ni Paulo at bago siya umalis, iniwan niya itong perpekto. Ang bawat maliit na bagay sa mesa ay nakaayos at lalo akong nangulila. Sa tuwing dumadaan ako sa mga eskinita na nilakaran namin, bumabalik ang mga alaala. Dito niya ako unang binilhan ng bulaklak. Sa upuang iyon kami uminom ng tsaa.
Sa kantong iyon niya ako sinalo nang matumba ako. 1 linggo na ang nakalipas, pero sariwa pa rin ang lahat at masakit pa rin. Puno ang isip ko ng imahe niya. Ang kanyang ngiti, ang seryoso niyang pakikinig, ang maingat niyang kilos tuwing umaga. Kahit sa panaginip, nagkikita kami. Masaya. Pero paggising, mas lalong masakit. Pagkalipas ng 1 linggo, doon ko napagtanto. Mahal ko na pala siya. Ibang-iba ito sa mga nakaraang pag-ibig. Hindi ito para punan ang kalungkutan, kundi tunay na pangungulila sa kanya. Ang kanyang boses, kamay, at puso lahat ay namimiss ko, pero nasa Pilipinas na siya, at nag-aalangan akong tumawag. Paano kung isa lang itong alaala ng bakasyon para sa kanya? Baka ako lang ang nag-iisip ng ganito. Isang hapon, may dumating na bagong email sa akin. Nang makita ko ang pangalan, kumabog ang dibdib ko. Si Paolo. Habang nangungulila ako sa kanya, iniisip din pala niya ako. Binuksan ko ang email. 1 linya lang. Magkita tayo ulit sa Maynila. Hihintayin kita. Maikli lang, pero ramdam ko ang sinseridad. Nang isalin ko sa translator ang mensaheng nakasulat sa Tagalog, lalong luminaw. Nangungulila rin siya sa akin. Mula noon, nagsimula akong kumilos. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil may tiwala ako sa kanya. Naalala ko ang 3 linggo naming pagsasama. Siya ay tapat, maalalahanin, at hindi sinungaling. Pero bago ako magdesisyon, kinausap ko muna ang mga tao sa paligid ko. Una, ang mga magulang ko. Nagulat sila nang malaman nilang nakakilala ako ng isang Pilipino sa Pilipinas. Walang kakilala doon at hindi mo alam ang salita nila. Sabi ng nanay ko na may pag-aalala. Ang pag-alis sa Uzbekistan ay isang malaking bagay para sa kanila, lalo na sa isang bansang hindi nila kilala. Ganoon din ang tatay ko. Sana sa Tsina o Russia ka na lang napunta. Narinig ko, mahirap daw ang buhay sa Pilipinas. Para sa henerasyon nila, mas pamilyar ang Tsina at Russia. Mas direkta ang reaksyon ng mga kaibigan ko. Si Sabrina sa telepono ay tumawa. Magpapakasal ka sa isang lalaking hindi naman mayaman? Wala ka na talagang pag-asa. Ipinagmayabang na naman niya kung gaano kaganda ang buhay niya. Si Elena naman, ang mga Amerikanong tulad ni David, ay sopistikado at may class. Mayaman pa. Sigurado ka ba dyan sa Pilipino mo? Ipinagmalaki niya ang kanyang buhay sa D.C. at ang superior na kultura ng kanluran. May alam ka ba talaga sa Pilipinas? Baka ang alam mo lang ay yung mga nakikita mo sa internet? Natigilan ako sa sinabi ni Sabrina, pero sigurado ako sa desisyon ko dahil nakasama ko si Paulo. Hindi dahil sa anime o musika, kundi dahil sa totoong karanasan. Nakita at naramdaman ko kung anong klasing tao si Paolo, sabi ko, pero hindi nila ako maintindihan. Ang tinitingnan lang nila ay ang mga nakikitang bagay. Gaano kalaki ang bahay, gaano kalaki ang sahod. Pagkatapos ng 1 linggo ng pag-iisip at pangungumbinsi, nagdesisyon na ako. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa numero o katayuan, kundi kung sino ang kasama mo. Si Paulo ay hindi mayaman o nag-aalok ng marangyang buhay, ngunit mayroon siyang tapat at mabuting puso. Sa edad na 35, ngayon ko lang nalaman kung gaano kahirap makahanap ng ganoong tao, at nasa Pilipinas siya. Wala nang dahilan para mag-atubili. Pumunta ako sa travel agency at nag-book ng ticket papuntang Pilipinas. Kailangan ng connecting flight, pero hindi iyon problema. Ang makita lang ulit si Paulo ay sapat na. Pagkatapos, nag-message ako sa kanya, papunta na ako sa Pilipinas. Kailan tayo pwedeng magkita? Ang tagal ng paghihintay sa sagot, pero pagkalipas ng ilang oras, sumagot siya, hihintayin kita sa airport. Mula noon, nagsimula na ang paghahanda. Visa application, pag-iimpake, paghingi ng leave sa trabaho. Maraming gagawin, pero masaya ako. Ang isipin lang na makikita ko na ulit si Paulo ay nagpapasaya sa akin. Nag-aalala pa rin ang mga magulang ko, pero nang makita nila ang determinasyon ko, hindi na nila ako pinigilan. Mag-iingat ka at laging tumawag, sabi nila. Sumuko na rin ang mga kaibigan ko.
Kung yan talaga ang gusto mo, sabi ni Sabrina, basta huwag kang magsisi. Kung hindi mag-work, pwede ka namang umuwi. Gabi bago ang flight, hindi ako makatulog. Halo-halong kaba at excitement. Kakayanin ko ba ang bagong buhay sa Pilipinas? Magiging maayos kaya kami ni Paolo? Paano ang lengguwahe? Pero mas malaki ang excitement. Anong itsura ng Maynila? Masarap ba talaga ang pagkain? Anong ugali ng mga Pilipino? Pauwi sa airport. Huli kong pinagmasdan ang tanawin ng Uzbekistan. Hindi madaling iwanan ang lugar kung saan ako lumaki. Pero para sa bagong simula, kailangan ng tapang. Pagkatapos mag-book ng ticket, sinimulan ko na ang paghahanda, una ang visa. Habang pinipirmahan ang mga dokumento sa Embahada ng Pilipinas, lalo kong naramdaman na totoo na ito. Ang pag-iimpake ay hindi rin madali. Ang mga damit na suot ni Paulo noong nasa Uzbekistan siya at ang mga litrato namin ay kailangan kong dalhin. Lalo na ang kaping barako na bigay niya at ang pinatuyong wildflower na ginawa kong bookmark. Nagsimula na rin akong mag-aral ng Tagalog. Mga simpleng pagbati tulad ng magandang umaga, salamat po, at pasensya na po. Mahirap ang bigkas, pero gusto kong mas makapag-usap kami ni Paulo. Nang magpaalam ako sa trabaho, naintindihan naman ako ng manager ko. Sa kabataan, kailangan talagang sumubok ng mga bagong bagay, sabi niya. Lalo akong lumakas ang loob. Pero iba ang reaksyon ng mga kapitbahay. Nang kumalat ang balita, kung ano-ano ang sinabi nila. Mahirap daw ang mga lalaking Pilipino. Mahirap daw ang buhay doon, mainit pa. Sa tuwing naririnig ko iyon, naaalala ko ang kabaitan ni Paulo at pinapatatag ang loob ko. Isang linggo bago ako umalis, biglang dumating si Sabrina. Galing siya sa Tsina at dumaan lang para kausapin ako. Irene, pag-isipan mo ulit. Alam mo kung gaano kaganda ang buhay ko. Sa tingin mo makukuha mo yan sa Pilipinas? Pero buo na ang desisyon ko. Mas mahalaga ang kapayapaan ng kalooban kaysa sa material na bagay. Hindi ako naiinggit sa mga gamit mo, Sabrina. Mas mahalaga sa akin ang init ng pagmamahal na naramdaman ko kay Paulo. Nanahimik si Sabrina. Siguro, napaisip siya sa sarili niyang buhay. Sige, maging masaya ka sana, sabi niya bago umalis. Nakausap ko rin si Elena sa telepono. Nag-aalala pa rin siya. Mahirap daw ang Tagalog at mainitin daw ang ulo ng mga Pilipino. Naiintindihan ko ang pag-aalala niya, pero iba ang karanasan ko. Si Paulo ay hindi mainitin ang ulo, bagkus ay napakamaalalahanin. Ang huling pakikipag-usap sa mga magulang ko ang pinakamahirap. Habang nag-iimpake ako, buntong hininga lang ang nanay ko. Pinag-isipan mo ba talagang mabuti? Opo, inay. Magtiwala po kayo sa desisyon ko. Anak kita, kaya kung mahirapan ka, umuwi ka lang. Ang tatay ko naman, maraming sinabi. Mula pagkabata hanggang ngayon, at mga paalala sa hinaharap. Ramdam ko ang pagmamahal sa bawat salita. 2 araw bago umalis, pinuntahan kong mag-isa ang mga lugar na pinuntahan namin ni Paulo, ang grocery, ang parke, ang kainan. Sa bawat lugar, bumabalik ang mga alaala. Sa parke, napaisip ako, tama ba talaga to? Pero agad kong pinatag ang loob ko. Ngayon lang ako naging ganito, kasigurado sa buhay ko. Gabi bago ang flight, binasa ko ulit ang email ni Paulo. Magkita tayo ulit sa Maynila. Hihintayin kita. Ang maikling pangungusap na iyon ay puno ng pag-asa. Sa pagtulog ko, napanaginipan ko si Paulo na naghihintay sa airport. Malinaw at mainit ang pakiramdam. Isang magandang senyales. Dumating na ang araw ng pag-alis. Hinatid ako ng mga magulang ko. Sa departure gate, umiyak ako habang niyayakap sila. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng pag-asa. Mag-iingat ka, anak. Opo, wag po kayong mag-alala. Lagi po akong tatawag. Pagsakay ko ng eroplano, tinanaw ko ang Uzbekistan mula sa bintana. Ang pag-alis sa bayang Sinilangan ay hindi madali, pero mas nangingibabaw ang excitement. Ang isipin lang na naghihintay si Paulo sa Pilipinas ay sapat na. Hindi ko pa alam noon kung gaano kalaki ang babaguhin ng desisyong ito sa buhay ko. Isang paglalakbay na puno ng tapang, dala lang ang tiwala at pag-ibig para kay Paulo.
Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, talagang nagulat ako. Ang airport ay malinis at organisado. Makintab ang sahig at mataas ang kisame. Mas moderno ito kaysa sa anumang airport na nakita ko sa Uzbekistan. Malinaw ang mga signage at hindi ako naligaw. Ang mga staff ay napakabait. Nang mahirapan ako sa pag-fill up ng form, tinulungan nila ako sa Ingles. Ang akala ko'y maliit at hindi gaanong maunlad na bansa ang Pilipinas, pero sa unang impresyon pa lang, nawala na ang lahat ng aking maling akala. Paglabas ko ng arrival gate, nandoon siya. Isang buwan ko siyang hindi nakita at sobrang saya ko. Ang parehong mainit na ngiti ang sumalubong sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing, "Salamat at dumating ka, Irene." Doon ko naramdaman na nasa Pilipinas na talaga ako. Binigyan niya ako ng isang maliit na bouquet ng sampaguita. Tulad ng wildflower sa Uzbekistan, simple pero galing sa puso. Ang biyahe mula airport papuntang Maynila ay puno rin ng sorpresa. Sumakay kami ng tren at napakabilis at tahimik. Ang tanawin mula sa bintana ay iba sa inaasahan ko. Mga matataas na gusali na maayos na nakahanay. At malalapad na kalsada, kahit gabi na, maliwanag ang syudad at ligtas na naglalakad ang mga tao. Dinala ako ni Paulo sa isang tahimik na lugar sa Quezon City. Hindi ito isang malaking kondominium, kundi isang lugar na may maliliit na bahay na maayos ang pagkakaayos. Maliwanag ang mga ilaw sa kalsada. At kahit gabi na, may mga babaeng mag-isang naglalakad. Isang kaligtasan na hindi ko pa naranasan sa Uzbekistan. Ang maliit na apartment na inihanda niya ay nagustuhan ko. Akala ko'y masikip, pero napaka-efficient ng espasyo at higit sa lahat, malinis at kumpleto sa gamit. Ramdam ko ang pag-aalaga ni Paulo sa paghahanda para sa pagdating ko. Kinabukasan, pumunta kami sa sentro ng Maynila. Ang pagsakay sa MRT ay isang bagong karanasan. Isang card lang, pwede ka nang sumakay sa bus at tren. At walang nanloloko, lahat ay nagtatap ng card. Malinis din ang mga istasyon, pati na ang mga banyo. At ang mga tao ay pumipila ng maayos. Hinihintay munang makababa ang lahat bago sumakay. Walang tulakan. Ang pinakanagulat sa akin ay ang ugali ng mga tao. Kahit dayuhan ako, walang bastos. Kapag nagtanong ako ng direksyon, tutulungan nila ako. May mga nag-aalok pa ng upuan. Kapag nalaman nilang hindi ako marunong magtagalog, sinisikap nilang mag-Ingles o gumamit ng senyas. Una kaming pumunta sa Bonifacio Global City, BGC. Sabi ni Paulo, ito raw ang isa sa mga pangunahing shopping district. Napakasigla ng lugar. Pero hindi magulo, malinis ang kalsada at magagalang ang mga tindero. Doon kami kumain ng halo-halo at isa itong bagong karanasan. Noong unay kakaiba, pero masarap at nakakaginhawa. Sa hapon, pumunta kami sa isang tradisyonal na palengke. Sabi ni Paulo, kung gusto mong makita ang tunay na Pilipinas, dapat pumunta sa palengke. Akala ko'y maingay at marumi, pero maayos din pala. Ang mga tindera ay pala kaibigan. Saan ka galing, Ineng? Tanong nila. Nang sabihin ni Paulo na galing ako sa Uzbekistan, nagulat sila pero mas naging mainit ang pagtanggap. Pinatikim pa kami ng mga prutas, lalo na ang isang tindera ng kakanin. Nang makita niyang tinitingnan ko ito, sinabi niyang, "Masarap yan, subukan mo." Sa gabi, pumunta kami sa may Roxas Boulevard. Namangha ako na may ganito kaayos na parke sa tabi ng dagat. May maayos na daanan para sa mga naglalakad at nagbibisikleta. At kahit gabi na, maraming tao ang ligtas na namamasyal. Ang kultura ng pagkain ng street food tulad ng isaw at pag-inom habang nakaupo sa tabi ng dagat ay nakakatuwa at walang nagkakalat ng basura. Ilang araw kaming namasyal at tuluyan nang nagbago ang pananaw ko sa Pilipinas. Ang akala kong maliit at mahirap na bansa ay nawala na. Ngunit ang mga kaibigan ko ay mababa pa rin ang tingin sa Pilipinas. Makalipas ang ilang araw, habang naghahanda kami ni Paulo para sa kasal, tinawagan ko sila. Ibinalita ko na ikakasal na kami sa Pilipinas at inimbita ko sila. Ngunit hindi ko inaasahan ang kanilang reaksyon. Si Sabrina, sa telepono, ay tumawa.
Magpapakasal ka sa isang Pilipinong hindi naman mayaman? Wala ka na talagang pag-asa. Ipinagmayabang na naman niya ang buhay niya sa Tsina. Si Elena naman, ang mga Amerikano ang pinakamagagaling. Sigurado ka ba dyan? Noong una, tinawanan ko lang. Pero habang tumatagal, nadismaya ako. Si Paulo ang pinakamabuti at pinakamahinog na lalaking nakilala ko. Nakakainis na hinuhusgahan nila siya nang hindi man lang siya kilala. Hindi niyo pa nakikita ang Pilipinas. Paano niyo nasasabi yan? Natahimik sila sandali, pero agad ding sumagot. Ano bang hindi namin alam? Alam ng lahat kung anong klasing bansa lang ang Pilipinas. Pero hindi ako natinag. Sa halip, lalo akong naging sigurado. Dahil nakita ko mismo ang Pilipinas, ang kabaitan ng mga tao, at higit sa lahat, ang puso ni Paulo. Kaya pinilit ko silang imbitahan. Gusto kong makita nila mismo. Natanggalin nila ang kanilang maling akala. Kasal ko ito, kaya gusto kong nandoon kayo. Kapag nakita nyo ang Pilipinas, baka magbago ang isip nyo. Sa huli, pumayag sila. Sige na nga, sabi ni Sabrina, pero huwag kang magsisi. Pupunta ako para ikumpara. Sabi naman ni Elena. Nang malapit na ang kasal, dumating sila. Mula sa airport, excited na ako sa magiging reaksyon nila at hindi nga ako nagkamali. Ang itsura ni na Sabrina at Elena pagdating sa NAIA ay hindi ko malilimutan. Paglabas nila, habang tinitingnan ang paligid, unti-unting nagbago ang kanilang ekspresyon. Akala siguro nila ay isang maliit at atrasadong bansa ang Pilipinas, pero ang airport pa lang ay iba na. Si Sabrina, na sanay sa mga malalaking syudad tulad ng Shanghai, ay namangha sa modernong disenyo, kalinisan, at sistema ng NAIA. Si Elena naman, na akala ay superior ang Amerika, ay nakitang hindi pa huhuli ang airport ng Pilipinas. Habang nasa biyahe papuntang Maynila, lalo silang namangha. Ito ba talaga ang Pilipinas? Bulong ni Sabrina. Napangiti ako. Ang maling akala ay hindi talaga nawawala hanggat hindi mo nakikita. Pagdating namin sa BGC, kung saan ang hotel na nibook ni Paulo, lalo silang natulala. Ito ba talaga ang Maynila? Ibang-iba sa iniisip ko, sabi ni Elena. Nang gabing iyon, ipinasyal namin sila. Habang naglalakad sa BGC, paulit-ulit na nagtanong si Sabrina kung nasa Pilipinas ba talaga kami. Ang kalinisan, kaayusan, at mga taong nakaistilong damit ay taliwas sa kanyang inaasahan. Sa pagsakay sa MRT, lalo namang si Elena. Parang hindi nalalayo sa subway sa Amerika, bulong niya. Pero ang pinakanagulat sa kanila ay ang kabaitan ng mga Pilipino. Ang pagtulong sa pagturo ng direksyon, ang pag-aalok ng upuan unti-unting gumuho ang kanilang maling akala. Sa isang tradisyonal na kainan, lalo silang nagulat. Akala ni Sabrina ay puro kanin at isda lang ang pagkain. Pero nang makita niya ang magandang presentasyon ng modernong lutuing Pilipino, natulala siya. Ang iba't ibang putahe at masarap na lasa ay nagpamangha sa kanila. May ganito palang pagkain dito? Sabi niya. Si Elena naman, na akala ay French cuisine lang ang sopistikado, ay nagbago ang ekspresyon nang matikman ang pagkaing Pilipino. Ang may-ari ng restaurant, nang malaman na mga dayuhan kami, ay lalong naging maalaga. Saan po kayo galing? Tanong niya. Nang sabihin naming Uzbekistan, naku, ang layo pala. Lalo niya kaming inasikaso. Binigyan pa kami ng libreng dessert. Hindi makapaniwala ang dalawa sa init ng pagtanggap. Akala siguro nila ay masusungit ang mga Pilipino. Ang isa pa nilang ikinagulat ay ang kaligtasan sa gabi. Habang naglalakad kami, kahit lampas 10:00 na, may mga babaeng mag-isang naglalakad, mga bukas na tindahan, at maliwanag na ilaw. Akala ko ligtas na sa Amerika, ganito rin pala dito, bulong ni Elena. Ang hotel na inihanda ni Paulo ay isang heritage hotel, isang lumang bahay na ginawang moderno, isa na namang bagong karanasan. Noong una, akala nila'y hindi komportable, pero pinagsama nito ang tradisyonal na ganda at modernong ginhawa. Ganito pala ang tradisyonal na arkitektura ng Pilipinas? Sabi ni Sabrina. Sa ikalawang araw, ipinasyal namin sila sa iba't ibang lugar. Sa BGC, Shibuya, at Intramuros, nakita nila ang iba't ibang mukha ng Maynila. Ang shopping culture, ang enerhiya ng kabataan,
At ang kasaysayan, lalo na sa sistema ng tren, talagang humanga sila. Ang paggamit ng isang card lang, ang pagiging on time, lahat ay nagpamangha sa kanila. Magaling din pala ang sistema ng Pilipinas, pag-amin ni Elena. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay nang makilala nila ang mga magulang ni Paolo, isang simpleng salusalo bago ang kasal. Ang bahay nila ay maliit lang sa isang tahimik na lugar, ngunit nang makita ni na Sabrina at Elena ang mga pagkaing inihanda ng nanay ni Paolo, lechon kawali, kare-kare, sinigang, at iba pa, tuluyan nang nagbago ang kanilang ekspresyon. Noong una, nag-aalangan silang kumain, pero nang matikman nila, hindi nila napigilan ang paghanga. Napakasarap. Nang tanungin ni Sabrina kung ang nanay ni Paolo ang nagluto ng lahat, at sumagot itong, "Oo, kaninang umaga ko pa sinimulan." Lalo siyang namangha. Sa gitna ng pagkain, biglang nasabi ni Sabrina, "Ang biyenan ko, hindi marunong magluto. Laging sa labas kami kumakain, pero hindi ko mapagkatiwalaan ang kalinisan ng mga restaurant sa Tsina." Pagkasabi noon, natigilan siya at tinakpan ang bibig. Hindi sinasadyang nailabas niya ang katotohanan ng kanyang buhay. Ganoon din si Elena. Nang makita niya si Paolo na tinutulungan ang nanay niyang maghugas ng plato, bigla niyang nasabi, "Si David. Mabait pero napakatahimik." Hindi ko alam kung masaya ba siya o malungkot. Minsan, buntong hininga lang siya. Hindi ko sila tinanong, pero sa mga mata nila, marami akong nalaman. Sa labas, mukhang perpekto ang buhay nila, pero hindi pala, lalo na ang pagtingin nila kay Paolo. Tahimik siya pero maalaga sa lahat, ang paggalang sa magulang, ang pag-aalaga sa akin, at kahit sa kanila na mga bisita, nang sabihin ng tatay ni Paolo, "Salamat sa inyo, dahil sa inyo, napunta dito si Irene," at masaya siya, lalo silang natahimik. Sa pag-inom ng kape, nang sabihin ng nanay ni Paolo, "Basta't magmahalan lang sila, sapat na sa amin." Nakita kong lumuha si Sabrina. Siguro, inihambing niya ito sa sarili niyang buhay. Pauwi, tahimik lang sila. Dati, puro sila puna at pagyayabang. Ngayon, malalim ang iniisip. Kinabukasan, pumunta kami sa Intramuros. Nang makita nila ang lumang simbahan at pader, namangha sila. May ganito pala sa Pilipinas. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang tunay na pamamasyal. Ang kasal ay simple, pero puno ng init. Sa isang maliit na garden, pamilya at malalapit na kaibigan lang. Nang lumabas ako na naka-wedding dress, natulala sila. Ang ganda pala ni Irene, bulong ni Sabrina. Ipinagmayabang niya ang kanyang magarbong kasal, pero iba ang naramdaman niya ngayon. "Ang ganda ng damit mo, anong brand?" tanong ni Elena. Hindi ito mamahalin, pero pinili ito ni Paolo ng may buong puso. Ang pinakanagulat sa kanila ay ang init ng pamilya ni Paolo. Ang cake na gawa ng nanay niya, ang sulat ng tatay niya, at ang buong pusong pagbati ng lahat. Nang isuot ni Paolo ang singsing at sinabing, "Pangako, habang buhay kitang pasasayahin," nakita kong umiyak si Sabrina. Nakita niya ang tunay na pag-ibig na hindi niya naramdaman sa sariling kasal. Sa reception, may sorpresa si Paulo. Nagpalakpakan ang lahat, pero sina Sabrina at Elena ay may halong inggit at lungkot sa kanilang mukha. "Nakahanap ka talaga ng mabuting tao," sabi ni Sabrina. "Napakromantiko ni Paolo," sabi naman ni Elena. Kinabukasan, pumunta kami sa Tagaytay. Doon, habang nakababad sa isang resort na may magandang tanawin ng bulkan, narinig kong bumulong si Elena. "Kung ganito lang, mas maganda pa pala dito." Doon ko naramdaman ang pagbabago sa kanya. Gabi sa kwarto, habang nakatingin sa tanawin, nagsalita si Sabrina. "Alam mo, gusto ko nang makipaghiwalay. Araw-araw, pinaparamdam sa akin ng asawa ko na mag-isa lang ako. Ang pera pala ay hindi nakakapagpasaya." Ikinuwento niya kung paano siya turingin na parang tropeyo lang. Sa harap ng iba, ipinagmamalaki siya, pero sa bahay, hindi sila nag-uusap. Kailangan pa niyang magpaalam para gumastos. May mga araw na walang imikan. "Nababaliw na ako sa malaking bahay na iyon. Walang kaibigan, walang mapuntahan." Sumang-ayon si Elena. "Ang asawa ko, mabait pero sobrang tahimik. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya. Wala siyang pakialam sa mga gusto ko. 10 taon na ako sa Amerika,
pero wala pa rin akong tunay na kaibigan. Narinig ko ang bigat sa kanilang mga salita. Sa labas, matagumpay, pero sa loob, malungkot at nag-iisa. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Paulo, may dalang mainit na salabat. Baka nilalamig kayo, sabi niya. Tiningnan lang siya ng dalawa at pagkatapos ay yumuko. Ang simpleng pag-aalaga na iyon, ang init ng pag-unawa iyon pala ang hinahanap nila sa kanilang buhay may asawa. Sa huling gabi, sa isang tahimik na restaurant, doon na sumabog ang lahat. Bago sila umalis, humingi ng tawad si Sabrina. Pasensya na, Irene. Hindi ko naintindihan noon. Ngayon, alam ko na kung gaano ka kasuwerte. May tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Si Elena naman ay yumuko kay Paolo. Paolo, alagaan mo si Irene. Napakabihira ng isang taong tulad mo. Sana, nakakilala rin ako ng tulad mo. Doon, naluha na rin ako. Ngayon nila naintindihan na ang kasal ay hindi tungkol sa yaman o itsura, kundi sa taong kasama mo. Sa airport, ibang-iba na sila. Wala na ang yabang, kundi paghanga at pangungulila. Pagkaalis nila, bumalik na ako sa aking bagong buhay. Isang simple pero masayang buhay may asawa kasama si Paulo. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, isang kakaibang balita ang kumalat sa Uzbekistan. Si Irene, parang prinsesa daw ang buhay sa Pilipinas. Totoo ba na ganoon kabait ang mga lalaking Pilipino? Ang mga kwento ni na Sabrina at Elena ay kumalat, lalo na ang pagiging maalaga ni Paulo at ang kaunlaran ng Pilipinas. Araw-araw, may nagme-message sa akin. Mga kaibigan, kaklase, at kahit mga taong dati tinawanan ako. Lahat ay naghahanap ng Pilipinong mapapangasawa. Ngayon, isang lalaking maalaga tulad ng mga Pilipino ang hanap nila. Sinasabi nilang masuwerte ako, pero medyo nabibigatan ako. Hindi naman lahat ng Pilipino ay tulad ni Paolo. Sa tuwing sinasabi nila iyon, ngingiti lang ako at sasabihing, ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa, kundi isang tao. Nakilala ko ang taong iyon at binago niya ako. Espesyal si Paulo hindi dahil Pilipino siya, kundi dahil siya ay si Paulo, isang taong may mabuti at tapat na puso. At sa araw na ito, habang kumakain ako ng mainit na sinigang at kanin na niluto ni Paulo, ninamnam ko ang simpleng kaligayahan na ito. Hindi man magarbo, pero tapat. Hindi man enggrande, pero puno ng pag-aalaga. Ngayon, masasabi kong tunay akong masaya. At sa tuwing sinasabi ko ito, ramdam ko ito mula sa kaibuturan ng aking puso. Dahil ngayon, alam ko na kung ano ang tunay na kaligayahan at pag-ibig. Salamat po sa panonood ng video na ito.